Hello, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung lingkod, Dance Tunel ng Sulyap sa Elizalde Broadcasting. Magandang umaga, Faith. Ang maganda po namin nagbibigay sa amin ng pagkakataon para makapagsalita at makita po kami rito sa screen. At yung pong ating CEO na si Tita Mela Elizalde, magandang umaga po. Ang aking pong kapartner na ngayon po ay sa lukuyan nagpapahinga at maaari po may kausap. Yan po ay ating pong kaibigan si Fernan Hota. No po, magandang umaga. Shout out po. Doon po siya nagbigay po sa atin ng matamis na mangga. Si dating chairman Manilito Calyanta ng Barangay 369, Zone 37. Yun po tindahan po nila nito. Na kanyang po may bahay na si Rachel de los Santos Calyanta. Na po, matamis po to. Kung kayo po ay naghahanap ng matamis sa mangga, hanapin nyo po ang kanya pong tindahan na po sa may Isagani Street, na po, Blooming Street. Tanong nyo lang po yung Calyanta fruit dealer na po. Matamis na matamis po yan. At sigurado hindi po kayo mapapahiya pag kayo po ay nagbigay o nagregalo ng manggang matamis. Buhat po kay Mr. Calyanta, Manolito Calyanta ng Barangay 369. Yan po masarap po yan. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-ulat. Sa loob po ng kalating oras, ako po yung mag-uulat at tuloy-tuloy po tayo. At batiin ko na lang muna po ang aking pong ninong sa kasal na si Tate Robert Di Malig Ricarde po, taga Batangas City, na nagdiriwang po na kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, tatay. Sayang di po kami makapunta dyan po sa lugar nyo sa Batangas City. Dala po na medyo mahirap pa rin po magbiyahe. No po? At dalangin ko na bigyan pa kayo ng mahabang buhay at lakas ng katawan ng ating Panginoon at yung kabiyak na si Ninang Gloria Ricarte. Magandang umaga po, Ninang. Happy birthday kay Tatay Robert. Ito po ang una po natin pag-uulat sa mga kapulisan. Unahin na po natin politiko kasi masyado pong mainit ang politiko ngayon. Po. Appointees po ni ex-secretary Rodriguez sa Malacanang sisibakin. Nakatanda pong umano si Bakin ang lahat po ng mga natitirang appointee ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Malacanang. Mangyayari ito anumang oras ngayong linggo at ayon po sa report ng politiko, malibang sa mga tinalagang opisyal ni Rodriguez, kasamang wawalisin ang mga appointee sa Office of the President na nagdaang Duterte administration. Doon pa pala, dati pa pala doon sa dating Pangulo na si Digong. No po. Ganyan pa man, saad po ng source sa ulat, ang mga opisyal na napatunayan ng kanilang kakayahan ay ligtas na sisibakin kung magaling na manungkulan. Binigyan umano ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga opisyal na tilaga ni Rodriguez na hanggang December 2022 upang magbitiw. Ngunit may ilang umanong kumakapit pa rin sa kanilang pwesto. Nako, kasi ang pwesto talaga hirap bitawan eh. Kasi nga masarap nakaupo. Ayaw na tumayo. Paano kaya yan? Ang kakapal naman kapag ayaw mo talagang pinaalis na kayo, talagang forced to resign na kayo, pero ayaw nyo pa talagang tumayo dahil masarap talaga nakaupo eh. Una-una, yung baka mayroong business yan, sariling business, kaya hindi makapagbitiw. Pero tingnan din natin kasi sabi nga po, pag magaling ang nanunungkulan, na po, kahit na po sino pa po nag-appoint dyan, hindi basa-basa sisibakin kasi magandang magtrabaho, maayos. Apo. Okay, sa politiko pa rin po tayo. Apo, supplier ng mga baril ni Congressman Tebes. Apo, bubusisiin daw po ng PNP kabilang sa inaalam na ngayon ng Philippine National Police, PNP, kung sino ang supplier ng iba't ibang armas na nakuha sa raid ng otoridad sa bahay ni Negros Oriental 3rd District Representative Ari Tebes. At ang mga armas na nakumpiska sa mga nadakip na isuspek ang karumaldumal nagpamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Kasi marami nga talagang baril na nakita. At ayon po kay
PNP Chief General Rodolfo Asurin Jr., bawat supplier ay mayroong identified gun dealer. Paliwanag ni Asurin, tukoy na ng serial number sa mga ginamit na baril, pero hindi ito mga nakarehistro. Kung kaya't nakusindira ang mga baril ay loose firearms. Kaya't inaalam ngayon kung paano napunta sa mga suspect ang naturang mga baril. Bukod pa rito, tinitigad din ng mga investigasyon na may iba pang mga armas na dadala ng mga suspect. Kasunod na rin po sa pagka-recover sa mga nasa 10 baril sa tahanan po ng mga TBS. Yung 10 baril, may mga granada pa, mga karamihan, dahil pa mga bala. Kaya nga po, inimbestigahan po yan kung talagang po yan legal na ang kanilang pong mga baril, mga armas po yan, nakakatakot po yan. Pwede po na panlaban na po yan sa mga talagang masasamang loob. Yan magagamit sa maganda. Na po, shoutout muna po tayo kay Danny Brown Cayetano. Yun po mabait. Na po, magalang. At ang pagkaalam ko, kamag-anak po yata ito ni Senator Cayetano. Na po. Yan po, palagi po nandiyan niya sa may barangay 369, nakaupo. Na po. At madalas nakipag-usap sa mga taga-ron. Na po. Yan po tanda po natin ang kanyang pangalan, Danny Brown Cayetano. Baka may balak yata itong tumakbo. Kaya siguro nagpapakilala. Po. Okay. Doon naman po tayo sa pulis uli. Na po. Mga pulis sangkot sa pagpatay sa tatlong kabataan sa Sultan Kudarat. Nakaayon na po ng reklamo ang National Bureau of Investigation, NBI, laban po sa 8 pulis sangkot sa pagkamatay ng tatlong kabataan sa Lambayong Sultan Kudarat. Kaugnay ito, naengkwentro noong Disyembre kung saan tatlong kabataan na sakay ng motorsiklo ang pinagbabaril ng mga pulis. Reklamong murder, falsification of public documents at pagtatanim ng ebidensya. Naku na naman. Ang inihayag ng NBI sa Department of Justice, kabilang po sa mga sinampan na reklamo, ang mga tauhan na ng bayong pulis at ang kanilang mismong hepe. Noon na si Major Jenamil Tunakaw. Kasamang dumating sa DOJ ang kamag-anak na tatlong biktima na mga kabataan na unang pinasuhan pa ng mga pulis na nakipaglaban daw at nakuhanan ng mga droga. Ginigiit naman ng mga kamag-anak ng biktima na hindi nanlaban ng kabataan at sa halip ay pintay sila ng malapitan. Nako po, yan po Kita nyo. Ay, nako mga kapulisan. Dahil nga meron po kayong baril at tsapa, sana lagay nyo naman sa tamang pamamaraan kung paano po manghuli at huwag naman po pumatay ng mga tao. Na po. Okay. Sandali lang po tayo ng kape. Mainit sa umaga pong ito. Ang sarap, mainit na kape. Kahit walang laman, sikmura, basta may kape. Salamat na. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-ulat. Pulis uli. Ano po, talagang sikat na sikat ang mga kapulisan ngayon. Ano po. Pulis, 5 security ni Governor Digamo, sabay-sabay nag-absent. Ano ba naman yan? Sabay-sabay kayo nag-absent? Pinapapaliwanag ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Asurin Jr., ang Regional Office 7 at Provincial Director ng Negros Oriental, kaugnay siya na pag-ulat ng 5 miyembro ng Police Security Team ni Governor Ruel Digamo ang sabay-sabay nag-absent. Anak ng hapon, sabay-sabay ko nag-absent. Nung araw ng pasukin ng kanilang tahanan at patayin ng Governor at 8 iba pa. Sa press conference po sa Camp Promise, sinabi po ng PNP Chief na pinatawag na rin niya ang 5 pulis para magpaliwanag. Tiniyak ng PNP Chief na all accounted for ang naturang mga pulis. Kasabay ng pagsabi na handang humarap sa Kongreso ang mga opisyal ng PNP para magpaliwanag. Tama, dapat. Yan ang gawin nyo para maliwanagan ang lahat-lahat ng mga
haka-haka, mausap-usapan. Lumutang ang posibilidad na nakipagsabwatan ng mga pulis sa mastermind sa krimen. Pinapapaimbestigahan ni House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw naman po ni General Azurin na normal lang ang sabay-sabay mag-duty ang miyembro ng security details dahil may rotation sa kanilang schedule. Kung saan 2 o 3 lamang ang naka-duty bawat araw. Dagdag pa ni Azurin, ang mga naturang mga pulis ay personal pinili ni Governor Digamo. Ngunit bakit sabay-sabay ng mga nag-absent ito? Itong mga pulis at security ng ating pong mabuting governor na ngayon po pinasok sila at pinagpapatay dahil wala na po yung 5 security niya. Nag-absent sabay-sabay sa araw pa naman nung pinagbabaril sila. Nako po, yan po O, tuloy-tuloy po tayo. Shoutout muna po tuloy tayo. Doon po sa Barangay 369, una sa lahat si Kagawad Ricky Abad, Kagawad Mercy Runas, Jennifer Benitez, Kagawad din po yan, at si Vic Solilonco, isa rin pong kagawad. Yung po kanyang tresurera, Malung Malyari Congco, ang sekretary Nicole Congco, ang kanya pong XO, Ramon Marciliana, yung tanod to na magagaling, no po, matyatsyaga, si Jonathan Calma at Nestor Mendez. No po, hello po kay Rachel de los Santos, no po, Mrs. po ni Mr. Calyanta, at yung pong kanila pong magaling na nagkakalburo, si Manjun. Salamat po sa tulong niyo po sa akin ng isang araw para po maibigay yung pong mga masasarap na mangga na binigay po ni ating pong kaibigan na si dating chairman Manilito Calyanta. No po, yan po Tuloy-tuloy po tayo. Po. Pulis po uli. Talaga naman po, sikat na mga pulis. Escap, kulong habang buhay. Bakit kaya? Reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo ang hatol ng korte. Yan po Sa isang pulis na sangkot sa pagkamatay ng mga teenager na si Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo de Guzman sa Caloocan City noong 2017. Ang tagal na, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 years na nakaraan. Ayon po sa desisyon ni Navotas Regional Trial Court Branch 287, Judge Romana Lindayag del Rosario, guilty beyond reasonable doubt, 40 taong pagkabilanggo ang hatol sa dating pulis na si Jerry Sumbo Perez. Nako po, 40 years. Kung ikay 35 years old, nako po, abutin mo pa kaya yung 40 years na ikaw pa'y buhay pa. Daig mo pa yung pinatay na for 40 years. Ayon po sa ulat, 2 lamang sina Arnaiz at de Guzman sa mga biktima ng anti-drug war campaign ng dating Pangulong Duterte. Napatunayan ng korte na sinadya ni Perez na patayin ang 2 teenager base po sa medical findings. 5 tama ng baril ang tinamo ni Arnaiz habang 28 saksak ang tinamo ni Guzman. Grabe, ginawa nga pinagsasak ng 28. Nako naman. Hindi kwalipikado si Perez sa parol. Yan ang dapat. Hindi ka pwede talaga magparol. Kahit na matagal ka makulong. Kahit pa magbago ka sa loob. Pinagbabayad din si Perez ng pamilya ng biktima ng tig sa 100,000 piso para si civil indemnities at 200,000 para po sa normal explanatory damages, 45,000 para po sa actual damages. Inabsuelto naman ng korte ang kapwa-akusado ni Perez na si PO1 Ricky Arquileta nang namatay sa hepatitis. Hindi na po nahatulan. Namatay na pala sa sakit. Habang nakakulong noong April 2019,
Agosto 17 na maiulat na nawawala ang 19 anyos na si Arnaez at 14 anyos naman si Di Guzman. Huli silang nakita sa Cainta Rizal, natagpuan ng bangkay ni Arnaez sa isang morgue sa Caloocan City at habang nakalutang naman ang bangkay ni Guzman sa isang creek sa Gapan, Nueva Ecija noong Setyembre 5. Pero ang tagal na po, no? Talagang ganun yata ang hustisya sa atin sa Pilipinas. Matagal ang proseso bago lumitaw ang katotohanan. For 5 years, salamat naman at nagkaroon po ng solusyon at manahimik na lang kaluluwa ng dalawang batang ito na namatay na hindi pa oras dahil talagang pinatay ng pulis. Yan po, nako po, bakit naman galon? Shoutout ulit tayo doon po sa mga taga True Colors, no po, diyan po sa Hidalgo, Quiapo. Binabati ko ng magandang umaga si Grace Apilado, Alma Almendres, Joy Francisco, Stephen Garrido, Rimanuel Eristain, Shoni Ibasco, si Paring Red Gravedes. Ay po, gwapo ito eh. Yung kumpare ito, mabait ito. Hindi po ito talagang matino ito. Talagang walang tingin ito sa babae. Ano po? Yan po si Red Gravedes. At yung pong ating pong nakasama na mabait din po. Ngayon po may dalawa, kundi po nagkakamali, dalawa na po ang anak nito, si Jovelyn Espeleta. Ano po? Na dati pong taga True Colors, na ngayon po may bahay na po ng taga Quezon City. Ano po? Magandang umaga sa lahat po ng mga taga True Colors. Ano po? Yan po tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-uulat. Alam ko po na papatapos na po ang aking oras sa aking pong pag-uulat. Ngunit talakayin na rin po natin itong West Philippine Sea. Ano po? Dapat po talaga kasi lagi na lang tayo binubuli nito mga China, no po. Di ba ho, na marami pong pangyayari na talagang pinakakita ng China ang kailang lakas, no? Bir mo, 44 na barko. Iba din mga pandigma. Na pinakikita nila yung superpower nila. Para bang sila sabing, ang Pilipinas, parang kulangot lang yan. Madali natin tanggalin. Kaya po yung lugar na yan, ang West Philippine Sea, lalo po yun sa mga kababayan natin na manging isda, hindi na po makahuli ng mga isda. Dala po tinataboy yan ng mga China. Mga Chinese Coast Guard na pagka tinabihan sila, pati isda nilang huli, kinukuha pa. Ano ba naman yan? Lagi na lang tayo nagpo-protesta, lagi na lang tayo humingi ng pag-uusap, pero hindi yata talagang natitilag itong mga inchik na ito na lagi na lang tayong binubuli. Parang sila sabing, wala kayong ilalaban sa amin. Totoo yan. Wala kaming ilalaban sa inyo. Ang ilalaban namin sa inyo, itak. Hindi kami natatakot na mamatay, ipagtanggol ang aming bansa kung sakasakaling kami inyong didigmain. Po. Maliit ang aming bansa, ngunit may dangal. Kasi ang aming Pangulo ngayon, nakipag-usap sa inyong Pangulo para sa kapayapaan, pagkakasundo, negosyo, na po, palitan ng kalakalan. Ngunit nangyari, pagkaraan lamang ng 2 linggo, tiniran nyo ng military laser, na po. Ang aming Philippine Coast Guard, nagkaroon po tuloy ng pansamantalang pagkabulag. Kita nyo naman, ang ganda ng pagpunta ng aming Pangulo dyan sa inyo para makipag-usap. Ang hangarin, makipagkalakalan para sa kaunlaran ng bawat bansa. Kapayapaan, hindi pagdigmaan. Sana intindihan. Hindi yata sinusunod ng mga Chinese Coast Guard ng kailang Pangulo. O baka naman utos naman ito ng kailang Pangulo ng bantayan maigi, yung area na yan, pagkat yan talaga inaangkin nila. Pero sabi nga po ng ating Pangulo, kahit kapirasong lupa ng Pilipinas, hindi ko papayag ang kinin na mga singkit na yan. Yan po Sinabi po yan ng ating Pangulo. Kaya
talaga naman paninindigan po natin yan bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. O, okay, eto na po. Permanenteng dapat outpost sa ilagay dyan Opo, para magkaroon ng solusyon. Maganda po yan pag nagkaroon po tayo ng permanenteng outpost. Kailangan po yan sa Ayungin. Magtayo ng matibay na istasyon sa Ayungin Shoal. Magagamit ito ng mga pang-military, pang-isdaan, komunikasyon, transportasyon at enerhiya. Po, magigit ang karapat natin sa nakapaligid sa West Philippine Sea ang Ayungin na 105 nautical miles mula sa Palawan sa loob ng 200 miles exclusive economic zone ng Pilipinas, traditional na pangisdaan ng mga Pilipino. Ayan pangisdaan ng mga Pilipino, hindi mga incheck. No po, pinapaligiran ito ng mga batot bahura, 11 milya ang haba at 27 metro ang pinakamalalim. Nasa good gilid ito ng 886,000 hektaryang recto bank kung saan ang Sampaguita Oil at gas fields 20 milya mula sa Ayungin ay Panganiban Rib naman na inaagaw at kinukreto ng China mula pa noong 1995. Anak ng hapon, 1995. Ang tagal na. No? Mula Panganiban, binubuli na ng China Coast Guard ang sinasaad sa Ayungin noong 1999 na BRP Sierra Madre. Pinapalibutan ito ng Chinese Coast Guard gunboats at water cannon ang mga bangkang Pilipino nagdadala ng mga pagkain. Kita mo kung kawalang ngayaan, po. Talaga po. Talaga. At gamitan ng 10 sailors ang Sierra Madre. Nitong huli, binari ng Chinese Coast Guard ng may number na 5205 gunboat na military grade laser, ang BRP Malapascua. Nasunog ang balat at pansamantalang nabulag ang Malapascua crew. Kita nyo? At may tindi para po pala. Pagka talagang masama ang pagkakatama sa mata, magkakaroon ng permanenteng blindness. Po. Ayun masakit. Mabubulag ka nung walang kalaban-laban. No? Sinisira ng kalawang at tubig dagat ang Sierra Madre. Hinihintay na lang ng China na mag-collapse ito para agawin ang Ayungin. Tapos, nanakawin ng China ang langis at gas sa rekto. Mas maraming Pilipinong sailors ang nagtatanod sa permanenteng Ayungin outpost, parang konting pinsala lang ng kalikasan. Maaring jack up oil rig ang entablado, magagamit ang lighthouse at communication tower, ang rig, paggiya po sa nabigasyon sa area ng dagat. Tama nga po yan, pagka meron po tayong tower dyan, po. Kasi nakikita po yan po naging giya ng mga naglalakbay sa dagat. Po, mga babor, po, mga lancha, malalaking yan, no? Pag nakikita nila yung tower na yan, na umiikot na may ilaw, tanda po yan ang meron po silang dapat iwasan o dapat daanan. Po. At makakadaong na rin po yung mga isda natin Pilipino kasi meron na rin po mag-guide sa kanila. Kahit nagabi sila manghuli ng isda, basta makakaiwas lang sila sa Chinese Coast Guard. Po. Kung may bagyo, makakabitin po makakatulong din po ang mini hydros sa pagitan po ng mga batot bahura paglikha po ng mga kuryente. Mula po sa Agos, mula sa Ayungin. Base po sa pagpapatrolya ng mga Pilipinas, ang Skoda Shoal, 36 kilometers at nasa gilid din po ng Recto Bank. Ang dahil palang rip ng lugar natin dyan po, sa West Philippine Sea. Recto Bank,
isa lang po yan, Panganiban. Ano po? Sana nga po, maproteksyon na natin lahat ng mga bagay. Bagay maganda po nga nangyayari ngayon, meron panukala, yung area po ng West Philippine Sea, gagawin na po tourist spot. Tama po yan, para po kumita ang Pilipinas. Mas marami po mga turista pumunta dyan para makita ang kagandahan ng lugar na yan. At makita nila yung pong mga magagandang isda, no? Malalaking hipon. So, kasi po yung lugar na yan, talaga pong marami pong mina yung lugar na, kaya hindi po yan maiwan-iwan ng China, pagkat yan ay malaking bagay para po sa kanilang bansa. Ngunit hindi naman sa kanila yan, kaya hindi po nila dapat sakupin yung Philippine West Sea. Ano po? Kasi po, binigay na po sa atin yan. Sa katunayan, ang Pilipinas ang nag-aari ng lugar na yan. Ano po? Sana po, tandaan po natin, tayo po'y Pilipino, na dapat po tayong laging magkasundo at lagi po tayong tumulong para po sa ikabubuti ng bawat Pilipino dito po sa ating bansa. Ang bansang Pilipinas, para po sa Pilipino, hindi po para po sa mga Chino. Magkaiba po yan. Kasi yung Pilipino, kahit kamote, kahit kamoting kahoy, kahit saging, pwedeng kainin. Pero mga China, hindi. Mga kinakain yan, iba sa kinakain ng Pilipino. Kaya dapat, patuloy tayo magmahal sa ating bansa. Lalo na po, yung West Philippine Sea, na talaga pong maraming kayamanan na ating pong makukuha para makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Okay po good morning lang po doon po sa ating pong kaibigan ng Hans Impinitul CEO, Mr. Johnson Tan, na po, yung po sa lahat po na nagpapagawa ng mga tahanan, building, na po. Kung kailangan niyo po yung mga materyales, magagamit po sa istruktura, punta po kayo dyan sa may Tayuman, G Perfecto. Nandiyan po ang lahat po ng mga materyales na pwede niyong gamitin sa inyong pagpapagawa sa inyong building at bahay. Nandiyan po kayo po mga tauhan, no po, mula po kay Nuela Custodio, Ruel De Leon Panlilio, si J.R. Reyes, si Gemma, si Ate Gemma Laparan, Ronaldo Duran, Mary Ann Andrade, Baby Malongat, Banji del Barrio, na marami pong baryo, no po. Rowena Weng Espindido, kailan kaya tutunog ang bell ng simbahan para sa kasal mo? Weng, handa naman akong pumunta sa iyong kasal para matikman ang iyong handa. Kaya pangarapin mo na at tuparin mo na tumunog yung bell para po sa iyong kasal. Good morning ha. Okay, maraming po salamat. Ako po tuloy na mag-uulat sa inyo na yung pong proyekto na po ng Santa Ana Hospital, yung Bingot na po. Kung kayo po, meron po kayong kakilala na gusto magpa-opera ng Bingot na po, diyan po sa may Santa Ana, hanapin nyo na po si Dr. Grace Padilla na po. At doon po sa mga District 1 na po, kung kayo po ay pupunta sa Santa Ana, sabihin nyo lang po kung mapapa-opera ng Bingot. Sabihin nyo lang po ang pangalan ni Dr. Irma Alfonso, konsyala ng Distrito 1, na kayo po ay nire-repair para po sa operation ng Bingot na po. Kasi po, isa po yan sa magandang proyekto rin po natin butihing konsyala Irma Alfonso.
At binabati ko rin po lahat po ng konsyal ng Distrito 1 sa kanila pong naging maayos at magandang food festival sa Barangay 144 kahapon po ng alas 2 ng hapon. Pasensya na po kayo at ako po late nang dumating at di ko po kayo inabot. Ang dinatnan ko na lang po roon ay mga lamesang nililigpit. Na po. Gustong-gusto kong humabol, ngunit dala po ng biglang pang-aanyaya ng aking may bahay na may bibilin po sa Divisoria. Na-late po ako ng pagpunta sa inyo. Hayaan niyo po sa susunod, ako po muling maghahandog ng aking sarili para po i-cover po ang inyong gagawing mga activities. Kaya saludo po ako sa mga konsyel na yan na nagsama-sama para sa isang matagumpay na food festival na kailang ginawa sa Barangay 144 kahapon po ng hapon, alas 2 ng hapon. Dumating po ako dyan, alas 3:30 na ng hapon, kaya hindi ko na po kayo inabot. Kaya saludo at salamat sa muli. Ang inyong po lingkod, Dance Tunel ng Suyap, dito po sa Elizalde Broadcasting, buhat po sa ating pong pamamahala natin buting Tita Mel Elizalde, ay pasamantala po akong mamamaalam. Ang inyong pong likod, Dance Tunel ng Suyap. Magandang umaga po.